Hello po sa inyong lahat mga crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol kay Bitcoin, kung saan ang sabi po rito ay Bitcoin whales boosting holdings by $3 billion. Kaya yan, ang sabi po rito ay yung mga Bitcoin whales, yan, or mga malalaking investors ng Bitcoin ay mas lalo pa nilang pinapalaki yung kanilang hawak na mga Bitcoin holdings. Ayan, ito po ay ayan, umaabot na po ito ng $3 billion. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang masasabi ko po rito ay talagang yung mga Bitcoin whales po ay talagang nag-accumulate na po sila ng maraming amount ng kanilang Bitcoin holdings or pinapalugo nila ito. Kasi yan na nga, mayroon pong nalalapit na isang catalyst na naman at ito po yung inaabangan natin na Bitcoin halving at napakalapit na po niyan. Sa April na po yan magaganap. Kaya ayan, sila po ay todo sa pag-accumulate or pagpapalaki ng kanilang Bitcoin holdings. Kaya yan, ang sabi po rito ay Bitcoin whales or investors holdings substantial amounts of digital currency have significantly bolstered their holdings. Bitcoin whales investors who hold large amount of Bitcoin have notably increased their holdings. According to data analytics firm Into the Block, these major players have added approximately $3 billion to their Bitcoin holdings since the beginning of the year, equating to around 76,000 BTC. This development is a key indicator of the confidence in investment strategy of the largest holders in the cryptocurrency space. Kaya yan, mismo po na ayon po sa datos na inilabas ng data analytics firm na si Into the Block ay yan, meron pong mga malalaking mga investors ang nagdagdag ng kanilang Bitcoin holdings ng ayan, umaabot po sa $3 billion. Kaya yan, ang ito po ay katumbas ng 76,000 na Bitcoin. Yan, ginawa po nila ito, nagawa po nilang makapag-accumulate ng ganito kalaking amount ng Bitcoin yan, nung umpisa pa lamang ng taon na ito. Kaya yan, ganyan na po yung kanilang na-accumulate. Kasi gaya ng sinabi ko kanina ay nagkakaroon na po ng mga interest yung mga malalaking investors or mga whales lalo na dito kay Bitcoin dahil po sa isang nalalapit na catalyst. Holder distribution. The term whales in the cryptocurrency world refers to individuals or entities that hold large quantities of digital currencies. Historical data reveals a dynamic shift in the distribution of Bitcoin holdings. Kaya ayan, para po sa mga hindi nakakaalam ay yung salitang whales ay tumutukoy po ito sa mga tao or entities. Yan, maaaring organization yan, institution, yan, na kung saan sila po ay nag-accumulate or nag-hold ng malaking amount ng digital currencies. Ayan, the distribution of Bitcoin holdings across different investor classes provides further insights into the market trends. Over a 30-day period, smaller holdings saw mixed changes. Accounts with 0 to 0.001 BTC increased by 1.02%, while those holding between 0.001 to 0.01 BTC and 0.01 to 0.1 BTC witnessed decrease of 1.90% and 1.36% respectively. Notably, accounts holding between 10K to 1,000 BTC saw an increase of 2.88%, reflecting a concentration of wealth at the higher end of the spectrum. When analyzing addresses by their holdings in USD, a similar trend emerges. Addresses holding less than $1 increased by 4.61%, while those holding over $10 million decreased by 2.15%. Kaya yan naman po yung mga
pagbabago sa mga holdings ng iba't ibang mga addresses na nag-hold ng Bitcoin. Ayan yung mga nag-hold po ng yung mga addresses daw na may hold ng less than $1 na equivalent ng Bitcoin ay tumaas daw po ng 4.61%. Pero yung mga nag-hold naman daw po ng higit $10 million na halaga ng Bitcoin ay bumagsak po ng 2.15%. Recently, trend shows a 1.31% decrease in whale holdings over 30 days, just opposed with a 2.15% increase among investors and marginal 0.02% decrease in retail holdings. Interestingly, the 7-day change in large holders inflow increased by 119.83%, while the 30-day and 90-day changes showed a decrease of 83.23% and 91.25% respectively. The contrasting large outflow in the short term with an increase of 8,274.96% over 7 days indicates a volatile yet strategic play by these large holders, impacting the overall market sentiment in pricing. Underwhelming price performance. The month opened with Bitcoin at a value of $42,208 and witnessed a notable surge, reaching a high of $49,000 following the approval of multiple Bitcoin ETF. Yan po yung simula ng Bitcoin sa taong ito or buwan na ito. Yan, buwan po ng January. Mula po ito po ay unang-una ay ito po ay nasa presyong $42,208. At ito po ay umangat ng $49,000 nung nagkaroon po ng approval ang mga spot Bitcoin ETF. Kaya ayan, halos malapit na po siya sa $50,000. However, the cryptocurrency did not maintain this upward trajectory. Mid-month, Bitcoin saw fluctuations with its price oscillating between $41,801 and $43,148, indicating a period of uncertainty and adjustment among investors. Kaya yan yung inaasahan pong spot Bitcoin ETF na magdudulot ng isang rally, isang matinding rally kay Bitcoin ay hindi po nangyari ito. Kaya ang nangyari na lamang po sa kalagitnaan ng buwan ng January ay nagkaroon po ito ng mga fluctuations sa pagitan po ng presyong $41,801 hanggang $43,148. Kaya nagdulot po ito ng uncertainty or walang kasiguruhan sa mga investors. This trend continued as the Bitcoin price dropped below the $40,000 mark. The latter part of January showcased a partial recovery, with the cryptocurrency closing at $42,120 on January 27 after opening at $41,863. Ayan po, mula po rito, nung nagkaroon siya ng fluctuations dito sa kalagitnaan ng January, sa presyong ito ay nung nagpatuloy po yung kanyang trend ay ito po ay bumagsak sa ilalim ng $40,000 na presyo. Ayan. Pero ang sumunod na nangyari ay at least naka-recover na rin po siya at nakabalik po siya rito sa $42,120 noong January 27. Ayan po yung kalagayan ni Bitcoin ngayon. At least marami po talagang nagkaka-interest ngayon na mga nag-i-invest dito kay Bitcoin. Kasi yung yung sinabi ko kanina ay ang nalalapit na Bitcoin halving event. Kaya yan po yung talagang inaasahan po nila na talagang pinakamatinding catalyst po sa taon na ito. Magdudulot po talaga at magdudulot ito ng isang price surge or price rally. Kaya yung mga whales na ito ay talagang naghahanda po sila kasi alam po nilang kikita sila ng malaki rito sa pag-i-invest kay Bitcoin.
Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.